So umpisahan nga natin dito mga bossing. No, nakita ko lang ito, sinend sa akin, no, galing po sa Pilipinas Today Balita. Ipapakita ko lang ng mabilisan sa inyo mga kababayan. Ito, ayan po mga bossing. Sabi dito, 58.7 Pinoys pabor sa ICC probe versus Duterte. Lalo pong lumalaki ang numero mga kababayan. Lalo pong dumadami ang mamamayang Pilipino na ngayon po gusto nang makapasok ang International Criminal Court sa ating bansa, mga bossing. No? Sabi dito, mahigit sa kalahati. Mahigit, no? Ibig sabihin, lagpas sa kalahati, no, ng mga Pinoy ang sumusuporta sa investigasyon ng International Criminal Court ICC sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa WR numero Philippines Public Opinion Monitor na inilabas nitong Miyerkules, Abril 24. Bakit nga po ba? No? Ngayon po biglang dumarami na din po yung gustong makapasok ang International Criminal Court sa ating bansa. Dati wala masyado o onti lang. Ngayon po talagang ang mamamayang Pilipino nagsusumigaw, no? Papasukin na yan, imbestigahan na yan. Tignan talaga kung may mga lapses, tignan talaga kung merong paglabag, no, sa karapatang pantao, mga bossing. Nung panahon po nila mga kababayan, no, talaga namang kabi-kabila po yung mga tumitimbwang mga boss. Kabi-kabila po kapag kayong merong mga maliliit na ano ba to? Na pusher, mga bossing, asahan mo ng laban, mga kababayan. Asahan mo po talagang deads, no? Siguro naikukumpara din po mga boss chief amo sir ng mamamayang Pilipino na pwede, ito tingnan mo, pwede kabit-kabila yung mga nahuhuli ng Administrasyong Marcos dito po sa usaping droga. Siguro nare-realize ng sambayan ng Pilipino, pwede palang makahuli, no? Nang hindi dumadanak ang dugo. Pwede palang talagang makahuli ng kumbaga malalaking isda. Kagaya na lang po niyang yung mga DDS isinisigaw peke kasi ramdam nila nauungusan si Pangulong Duterte, si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Kaya siguro napagkumpara, saglit lang. Mukha yata talagang merong paglabag doong sa nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi po mga kababayan, ang pakawala ng mga DDS, naku peke iyan. Paano puputok po kay dating Pangulong Duterte? Nung panahon ninyo, maliliit na lang. Tapos, nanlaban pa ang dahilan. Nung panahon ninyo, isa pa po, no? Mapapasok na naman dyan yung usaping Peter Lim, mga kababayan. Di po ba? Dahil po doon sa mautog nila. Mapapasok po doon yun, mga bossing. Bakit? Kasi po, nung nasa mautog sila, di ba nga para masiraan lang ang Pangulong Bongbong Marcos, ang ginagawa nila, mga boss, o ang sinabi ni dating Pangulong Duterte, ikaw Marcos, o ikaw nasa listahan ka ng PIDEA. Hindi ka lang pinahuli kasi kaibigan ka o kasi kakilala ka. So syempre mga boss, sambayan ng Pilipino, 10 na din at pati po yung mga kasama ko, maiisip saglit lang. Pag pala malalaking tao, exempted. Hindi makakasama. No? Hindi makakasama doon sa mga ipapahuli o doon sa mga ipapaoblo, mga kababayan. Kaya ganyan po. Kaya ganyan ang nagiging resulta, mga kababayan. No? Kaya ang magiging resulta, tataas po yung
percentage o porsyento na magbabaliktaran ang Pilipino. Gusto pong malaman ang katotohanan eh. Tayo naman po, mga kababayan, ano tayo ang mamamayang Pilipino po, mga kababayan, laging ang gusto nasa totoo po. No? Okay lang sa atin yung tipo bang, wala, idol ko dati yan eh. Kaso, mukhang lumabag eh. Ito, patunay, Marcos Jr. na presidente natin ngayon. Kabi-kabila, yung mga malalaking nakukuha o nasasabad. Kaya nga todo po, ano sila dyan, mga boss? Todo sila, ano tawag dito? Todo takip sila na, peki yan, peki yan, peki yan. Tapos, nadagdagan pa po ni dating Senador Trillanes. Nahilo na ang mga DDS. Hindi na alam kung ano ang papaniwalaan po. Una, nandyan, sabi ng Pangulo. Ako naniniwala po talaga ako sa sinasabi ng Pangulo na hindi niya hahayaan na makapasok ang International Criminal Court. Naniniwala po ako sa DOJ, no? Na talagang kasi 'di ba sabi ni Trillanes, may 50 pulis, no? Na nakikipag-ugnayan sa ICC. Sabi ng Department of Justice, kapag may nakipag-ugnayan pulis, nako. Yari. Naniniwala po ako doon. Kaso, mga bossing, hindi natin pwedeng sabihin na hindi pwedeng makipag-ugnayan o makipag-usap itong kampo ni Senator Trillanes. Hindi po natin mapipigilan yan. No? At lalo pa po, kapag ka merong tulak ng sambayan ng Pilipino na papasukin na yan at nakita at narinig ng gobyerno ng Pilipinas, baka posible po magbago ang isip ng ating presidente, mga bossing. Baka po magbago din ang isip ng Department of Justice. Kagaya nyo po, mga bossing, 746 viewers daw po, sabi ni Cheryl Santa Maria, tapos 169 daw po yung nag-like. Salamat po sa 169 nag-like. Doon sa hindi pa nagla-like, paki-like nyo na lang po, no? Ano po ba ang epekto nito, mga kababayan, no? Sa mga politiko ni Duterte.